Hi guys, good afternoon. This is Mami Yang, Ria Palmer Rogas on your YouTube screen on my YouTube channel, Sagro A, Ria Palmer Rogas, and Rogas Palmeria channel and Ria Rogas channel on my YouTube channels, my vlogs on internet. And nandito na naman ako for 2024, year 2024. And sa taong ito, magkakaroon tayo ng Semana Santa. So it's for Jesus. At para sa ating lahat, ang programang ito ng mundo for everybody to watch and see and hear kung ano, kung sino at kung ano ba itong tungkol kay Jesus Christ na star ng Biblia at star ng mundo na kinabibilangan natin. And meron ako sasabihin sa inyo guys na importanteng bagay para malaman natin kung sino ba itong Kristo na to, Jesus Christ. Ang Panginoong Heso Kristo, si Jesus. So, it's about God's love. Kaya siya napunta dito sa mundo natin. It's about sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa ating mga tao, at sa ating mga creations here on earth. And sabi rito, iniibig talaga tayo ng Diyos. Paano natin mapapatunayan yan? Sinulat niya sa Biblia. Ang Biblia ay mga kasulatan o Word of God na isinulat ng mga tao na kinasihan o napuspos ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos para isulat ang mga bagay na ipinahahayag ng Diyos para makita ng mga tao, marinig ng mga tao sa lupa. So, iniibig tayo ng Diyos. Iniibig ka ng Diyos, kapatid. Ayon sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanyang anak, ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Isang buhay na masaya, maligaya, at maayos at makabuluhan dito sa lupa at pagkamatay natin sa langit. Hallelujah! Walang kamatayang buhay. And sabi rin sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. So, may nangyaring ganun, guys. May namatay nung tayo'y makasalanan pa raw. So, ano ba ito, guys? So, lahat pala tayo ay nagkasala. Namana natin sa ating ninuno na si Adan at si Eva, ang mga unang tao noon, nung panahong nilikha ng Diyos ang langit at lupa at ang mga bagay sa mundong ito. And nandun si Satanas, ang ahas na nilikha ng Diyos bilang anghel na nagkatawang ahas noon. And nilagyan niya ng kasalanan ng mga tao. Ano tong kasalanan? Disobedience. O hindi pagsunod sa Diyos. Sabi niya, wag mo sundin ang Diyos. Sundin mo ko. Pag sinunod mo ako, magiging katulad mo ang Diyos, sabi ni Satanas bilang ahas noon sa Garden of Eden, sa paraisong ibinigay ng Diyos sa tao. So, ano ang lunas ng Diyos sa kasalanang ito? Sabi sa Romans, so lahat tayo ay naging makasalanan simula noon. Lahat ng ginagawa sa pamamagitan ng sex ng tao ay naging makasalanan habang dumarating ang mga henerasyon sa mga susunod na henerasyon. And lahat na ng tao na naipanganak ay nagkasalanan. Namana na nila ang kasalanan. So, lahat ay makasalanan. Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Sabi rin sa Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At according to Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So guys, ano ang lunas ng Diyos sa kasalanang ito? Diyos din na nag-provide ng lunas sa kagagawa ng tao na paglabag sa kanyang kautusan nung panahon nung unang tao. So, siya rin ang nag-provide ng lunas sa kasalanang ito. Sabi sa John 1:12,
Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So lahat pala ng sasampalataya at mananalig kay Panginoong Hesus na namatay noon sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Kasi tinanggap niya lahat ng kasalanan ng tao. So, wala siyang kasalanan nun guys. Pinanganak siyang perfecto at malinis. Walang bahid dungis, walang kasalanan. Kasi hindi siya na-form during sex. So, kinasihan ng Holy Spirit ang sinapupunan ni Maria, at hindi siya nabuo sa pamamagitan ng sex. Kusa lang nabuntis si Maria sa pamamagitan ng Holy Spirit ng Diyos. Holy Spirit. Yun. And then, 1 Corinthians 15:3-4 sabi rito, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya ng mga unang panahon pa, mga Old Testament sa Biblia. Nandun na yung mga kasulatan na darating ang Panginoong Hesus para magbayad ng kasalanan ng ating mga ninuno at tayo para maging dapat tayo sa Diyos Ama. So, inilibing si Jesus at muling nabuhay sa ikatlong araw ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, ayon din sa kasulatan sa Biblia. So, lahat ay maaari na ngayong maligtas! Hallelujah! So, according to Pahayag 3:20, sabi rito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok, sabi ng Panginoong Hesus. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Hallelujah! At sabi rin sa Romans 10:13, sabi rito, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So guys, may pasya ka na ba na tanggapin ang Panginoong Hesus, si Kristo, bilang iyong tagapagligtas? So guys, kung ito ang pasya mo ngayon, para makatawag ka na sa ating Diyos Ama, habang pag ikay nananalangin, and maidudulog mo na sa Kanya lahat ng pangangailangan mo sa buhay, at diringgin ka na niya, anong gagawin mo? Kailangan tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kailangan dumaan ka sa prayer of acceptance or sinner's prayer na tulad nito. Maraming katulad nito guys, makikita nyo sa internet, sa YouTube, sa Google, and everything na gadgets. And maririnig nyo sa mga preaching ng pastors, and sa radio. So meron ako isang example guys, pwede nyo itong ipanalangin. So sabi rito, let's pray. Panginoong Hesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayon pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at Panginoon. At nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. This I pray. Amen. So, ano ang magiging katiyakan mo bilang isang mananampalataya na kay Panginoong Hesus? So, meron tayo ritong katiyakan. Mababasa mo sa Romans 10:9, sabi rito, kung ipahahayag ng iyong mga labi, tulad ng ginawa natin kaninang prayer, na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. According to John 5:24, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Hallelujah! At according to John 20:31, ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Mesyas, ang sugo, ang anak ng Diyos, kaisa-isang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Hallelujah! So, that's it guys. So, nalaman na natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos.
nagkasala tayo dahil kay Satanas, dahil sa ating pagsuway sa kanyang mga utos. And siya rin nag-provide ng way out para maligtas tayo. So, it is pinapakita lang kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hallelujah! And thank you for that love, oh God. And salamat po at ginawa mong maayos at mapayapa ang mundong ito. Though maraming troubles and sa isip namin na ginagawa namin sa mga tao at naipapakita namin ang mga problema sa pamamagitan ng magugulong bagay and nilagyan mo ng solusyon. Hallelujah! Ginawa mo ng karampatang solusyon para ipakita mo na kailangan ka namin bilang mga tao, ikaw bilang Diyos namin sa buhay na ito. Okay, guys? So, that's it for now. So, happy summer, everyone! So, summer na. Look at me. So, I'm on summer outfit na. So, medyo mainit na ngayon. So, ayan. Yun. Medyo mainit na. So, medyo hallelujah. Medyo nakadamit na ako na pan-summer para hindi ako apektado masyado ng init. And darating na ang Holy Week, ang Semana Santa. And malalaman na natin ang ginawang pagliligtas sa atin ng Panginoong Jesus sa kamay ng impyerno at sa kasalanang nangyayari sa atin sa araw-araw. Nililigtas niya tayo. So, paano mangyayari yon? Dumaan kayo sa sinabi ko kanina and sigurado yon ang buhay natin magiging maligaya sa earth, sa mundong ito, habang tayo nabubuhay at pagkamatay sa langit, makakasama natin ang Panginoong Jesus at makikita natin siya face to face. Hallelujah! Woo! Tuwa-tuwa ako. So, thank you God and nasagot ng Diyos ang lahat ng tanong ko kahapon and gulong-gulong isip ko. Dumating ako sa kaguluhan, troublesome mind and nasagot ng isang kapatiran. Shout out to Ryan San Juan. Hello sa iyo, Ryan, and thank you sa mga tulong mo sa akin bilang kapatiran sa Panginoong Jesus to become my brethren in Christ. And nasubok tayo ng Diyos sa ganung bagay na tayo nagmamahalan talaga dahil yun ang utos ng Diyos sa ating mga anak niya dito sa lupa. Okay, guys? At ang panganay natin ang Panginoong Jesus. Okay? So, that's it, Pansit. So, see you soon. See you for the coming times na mangyayari ngayon sa atin. And this year of 2024, I pray na samahan tayo ni God araw-araw. Tayo mga anak ng Diyos. Tayo mga Kristiyano dito sa lupa. Kasi kailangan tayo ng mundo. So, marami nang napapariwara ang buhay ngayon ng mga kabataan and mga matatanda na hirap na sa buhay. And kailangan nila ng pampalakas. Physically, emotionally, mentally, and socially, maayos ang pakikitungo nila sa mga tao. Because nobody's an island. Everybody needs everybody. So, ayun, inayos na ng Diyos para sa atin lahat. So, nagsimula naman lahat sa Diyos eh. And nandito lang siya, nagpaparamdam sa atin, kumakatok sa ating mga puso, para papasukin natin siya, and i-guide niya tayo sa buhay na ito. Wala na tayong pangangailangan na hindi niya maibibigay. Hallelujah! And ganon kabuti ang Diyos sa buhay nating mga anak ng Diyos. Tayo mga tunay na Kristiyano, tayo ang ilaw at asin ng sanlibutan. Hallelujah! So that's it, guys. See you next time. Bye for now. This is Mami Yang wishing Mami Ria Palmaragas, wishing you the best in life so we can live life into its fullest measure kung gugustuhin natin sa tulong ng Diyos. Hallelujah! Bye! See you next time!